sa mga gawain. Tulad po sa ano po, pag-attend po dito sa Sabado. And pag Friday, prayer meeting ng gabi. Sabado, basta ngayon. Sabado may practice po dito. Nandito po tayo buong araw. Hindi ba valid yung pagkakaram ng gabi? Kasi buong araw ka namang may ginagawa. Yes, Joe. No, hindi mo na Hindi, sasagutin natin. May tanong lang. Alam ba na bawag sa iyo mo? Ako. Ay, hindi na po. Parang nagtindihan nila kasi Yung yung parang pinamadali mo yung isang bagay. Yung, kunyari, 1 minute na lang ang oras, yung time mo, tapos doon mo na mamadali lahat ng mga bagay mo. Tapos ipapasa na yung, yung crab na yan, yung kalimitan yung sinusulat. Hindi yun. Parang kasi ginagawa. Ano po, For example, ano po siya, marami ka pong gawain na gawin mo po siya ng sabay-sabay. Medyo multitasking po siya. Pero po, ano po, yung parang kunalo po ngayon na po yung pasahan, mga 3 po, gagawa ka po 1 to 2. Kumbaga nagmamadali ka na po na tapusin yung question ba? Yung teacher ba na bibigay niya is late na? Ano ba yun? sabi mo, ko na yung mga gusto ko, yung mga ginagawa ko sa oras na yun, is yung mga kailangan ko na. Kaya po nalagay ko. Nasagot mo yung tanong. Isang buong pinag kaya nyo gawin yung sinasabi ng crab na yun. Kung yung araw na yun, sinabi ng teacher, gawin is magagawa nyo. Pero kung palilipasin niyo yung oras na yun, nung araw na pinagawa sa'yo, doon ka magkakaroon ng ibig sabihin, yung responsible mo, yung responsible mo is nagpupulan sila. Hindi valid yung marami kasi nagsasabi, mas mabilis daw mag-process ang isipan nila pag valid. Sabi sa pag-aaral, di ba? Pero gusto nyo ba laging ganun na lang ang buhay din natin? Na sa last minute doon ka lang mag-iisip, ay mamamatay na ako, hindi na ako nagkawag, gagawa na ako ng mabuti, kasi mamamatay na ako. Gusto nyo ba ganun ba lagi? Nasagot na dun sa 2 verse. So 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of the Lord. So kung ang ginagawa nyo ngayon ay para sa kabutihan at pagpupuli sa Panginoon, go for it. Then malate ka, ano ba yun? Magpuyat ka kasi may gagawin kang assignment. Sa palagay nyo ba, yung pagpupuyat mo at late mong ginawa ang assignment, kapuri-puri ba yun sa Panginoon? Yun, nasagot nyo na yun. So, extra na lagi yung running. Kasi maraming madelehadong mga task ang hindi nyo magagawa. At balik tayo sa verse 1 ng Psalm 127. Yung tinutukoy na lungsod dyan is hindi yan city ng San Jose. Hindi yan tinutukoy kung saan man. Ano yung tinutukoy na yan? Ano po? May sinabi, may narinig ako. Very good. Yung lungsod na tinutukoy dyan ay symbolic lang. Ang lusod na yan is katawan mo. At ang sabi dyan is, kung sino man ang namamahala niyan, kung hindi ang Panginoon, wala yang kabuluhan. Nabasa niyo ba? Clear tayo doon. So yung, kasi parang, kala nyo lang kasi as ano. So kung anong katawan mo to ay hindi pinapamunuan ng Panginoon, walang kwenta to. Kaya sumunod sa verse na yun, 2 verse 2, dahil mahal niya ang mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin, ayaw niyang masira ang katawan natin. That's why, pinapatulog tayo, pinapahinga, yes.
May tawag po si just po ika-clarify. Ay, i-ano ko lang po yung paano niya ulit sa mga. Valid daw po ba yung pag-copy yung pagkakarap po sa mga school works po is kung yung mga maghapon mo po is syllabus. For example po, ang pasok mo po is 12. Ng tanghali. Ng tanghali. Tapos ang uwi mo po is 6 p.m. ng gabi ng Sunday. Tapos doon po yung day na po na yun, is nagbigay ko ng school works. Yung mga teachers mo, and kailangan ipasa ulit ng next week ng po. Tapos po, ang Friday mo po, ang tungkol mo po kasi lagi is diretso dito sa church po for prayer meeting. Tapos po, di ba po pag madalas po kasi yung prayer meeting po natin. Nandel, sabihin natin. Natalo po ako. Tapos diretso na po sila tulog pagka-uwi po. Tapos pagka-uwi po, tulog po, tapos gising ko ng kinabukasan ng Sabado. Okay, ano oras? Gising ko ng ilang weeks ako. Gising ko ng Sabado po, ng umaga po, yung usual na gising po. Ano Tapos, ba kasi yung usual? dito po, Sige, sige. tapos ayun po yung usual po. Tapos, lilis po ng batay, tapos gayak po, tapos diretso po dito sa simbahan po. Tapos, dito po ng Sabado po, umabot din po tayo ng isa ng gabi po. Tapos, ayun po, tapos pagka-uwi po, siguro po, tulog, agad. Tapos, pagkagising po ng, pinabukasan ng dito po, search po ulit, tapos abot po din ng gabi. Valid daw po ba yung travel po, ng gabi na po ngayon, yung paggawa ko ng Okay. Sino sasagot mo na? Sige, siya mo na. Sige. Okay, kasunod ka. Parang nagkaaral ko sa ng senior high school class 11, parang may rules to yung explain ko ata na tuwing Friday po is wala pong binibigay na assignment. Actually po, hindi po yung nasusunod. Hindi po, nung... Senior high school po, na hindi pa siya nasusunod. As a public Kasi student. nagka-Diyos, si Ate Abril. Nagkaasa pa kay Ate Abril. Tapos kailan mo yun ninyo? Hindi po po. Kasi po, nung grade 10 po, nasa public school po, bawal po talaga magpa-assignment pag last week po na pasok po. Then, ang assignment ko is Monday to Thursday ang buwis. Then, kung magka-ground po kayo na Sunday ng gabi, ano po siya, hindi naman po parang buong subject yung simula na Monday to Friday yung pag-siguro. Pwede naman po siguro na tomorrow po ng Monday po ng morning. Gawin po bago po pumasok ng alas po. Wait lang po. Ikaw, pasok ka na. Okay, pasok ka na isa. Sagutin po. Sagot mo na. Ano po kasi public school student po kasi, hindi po siya nasusunod since grade 10 po. And it depends naman po sa teacher if susunod po sila. As of now po, sa present po is, marami pong nagreklamo po na carry po. Tapos, dahil po school works na pinapa-away po. Na dapat po sa school lang po. Tapos, ayun po yung sinasabi po. Hanggang ngayon po yun. Kaya po, parang dinademand po. Parang sinasabi po ng mga estudyante po na gawin po dito. And yung sagot ko naman po din sa question po ni Ate Jess is, it depends how you manage your time po na mag-gawa ng school works. For example po, di ba po Friday po dito po tayo? Friday po dito po tayo. Sa Saturday po ng umaga po, i-ano na po yung alert clock nyo na mas maaga po tayo mag-listen para po mas magawa po natin yung mga dapat po natin gawin. Hindi na po tayo mag-cellphone ng Friday ng pagka-uwi po natin. Kung mas okay po maaga po tayo nakauwi, is gawin na po natin. Po natin. And para po, kahit po, for example po, pwede din po tayo ng Friday, kahit nagawa na po natin yun. Okay lang din po na sa pag-isip po natin is medyo mali po tayo kasi po wala po ng school works, yung gagawin na lang po natin is yung mga gawain bahay po na usually po pinapagawa po sa atin ng mga magulang po natin. Diyos, sagot ka. Hindi ako na. Ay, Sige. May tanong Teka lang, sasagot mo na siya. Yung bata ni Salamin. Yung Holky. Sabi yung Holky. Spider-Gate talaga. Sabi
ating Panginoon po sa salita po, sa kanyang salita po, sinabi po ng Panginoon, kung ikaw ay kulang sa karunungan, makinig ka sa Diyos po. Lagi lang po natin tandaan na ikaw po ay isang anak ng Diyos. Kaya po hindi po tayo papabayaan ng Diyos po. Ang sabi rin po ng Panginoon po na hindi nagbibigay ng Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kaya lampasan. Ibig sabihin po, yung nararanasan po natin, kaya po natin malampasan na may kagalakan sa puso kung ginagawa po natin ito para sa Panginoon po. Si Krisa na. Ayun, tanong ko lang po kanina po yung ano po, valid po ba na hindi po makapunta po sa church po dahil lang po sa mga activity po natin pero nagpulat po tayo? Hindi. Sa palagay nyo? Hindi po na kung magawa po natin yung mga kailangan pero wala po yung pang-subscribe sa mga Ano sa Sabi sa grupang kahit anong pagpapagal mo sa sarili mo, kahit anong pagsasakripisyo, kung hindi yun kakaluwal natin na bali wala yung pagpapagal mo. Kasi may consequences ang crying. Dahil nagka-cram ka tapos inutusan ka ng ina mo, sasagutan, ayoko na! May ginagawa pa ako, nagawa ko. Yun ang consequences dun sometimes. Ano ba yan, mamaya na? Kasi nagbigay ka-cram ako eh. Yun yung mga consequences kung bakit natin ginagawa. Pero ako nakalimutan sabihin. Bagay mo sinit, Ayun. kasi talagang pagdating sa academy, talagang talagang isbidot. Ayun. Persigilan. Walang problema yan. Basta, walang nadedihado. Kaya nasabihin, ayaw ni Lord, ayaw ng Panginoon na magpapabaya. Kaya nga, hindi lang spiritual tayo binubusog ng Panginoon. Maski ang physical natin, sinisigurado niyang balanse. Kaya, maging balanse. So, ibig sabihin, o sige, nagpagal ako sa church, Friday, Saturday, kailangan balanse. Ay, meron pa akong assignment, hindi na muna po ako sasama dito na sa basketball, uwi na po ako. Manang, after po ba ng service, pwede na po ba ako may data? Okay lang. Kasi hindi naman yung after ng church activity natin is to improve, to develop. Kung may pagkakataon ka, that's wonderful. Kung wala kang pagkakataon kasi hindi mo na balanse yung oras mo, sige. Pero nakakalungkot lang is, wala ka ng afternoon ng linggo, tapos sumama ka pa ng basketball hanggang alas 10, 11, naklatang ka pa, kaya ngayon, training ka. Pwede naman, di ba kaya sinasabi namin, after nung afternoon, go! Hindi namin kayo nire-require kasi extra lang to eh. Kaya umuwi ka, lakad mong ginawa, nagwala ka, kasi dito yun. Wala sa akin. Saan? Sa Halimbawa, dito, hindi ka na umat eh. Tapos, kailangan mo gagawin doon, umuwi ka, naglaro ka lang, gusto mo lang, gusto mo to eh. Abin na yung makamundong kaligayahan. Sa palagay mo, yung ginawa mo na papuri-puri sa Panginoon? Oo. At kayo naman pala sa pag-God, clear tayo doon. Yes, Ate Abel. Hindi ko po. May tanong po. Yes. Hindi ko po alam kung connected po siya. Sige. Pero gusto ko maklaro. Yes. For example po, working student po ako. Then, meron po akong work on Saturday and Sunday. Balik po pa hindi po ako. Okay. Okay, ayoko kasing sagutin na yes or no. It's how you glorify the Lord in what you do. Ayoko kasing sagutin yan, ay, bumuo ko si Manang, so valid yan. Pwede ako mag-absent sa church. Pwede ako mag-absent sa school kasi may church. It's, ano yung conviction sa inyo ng Panginoon? Yun yun. Ayoko sabihin na oo, kasi yun ang magiging panghawakan nyo, ay, hindi na ako attend ng church kasi nag-working student ako. Ayoko nyo. It's kung ano yung conviction sa inyo ng Panginoon. Kung sabi ng Panginoon, anak, mag-church ka. Ay, gagawin ko na assignment. O kaya, anak, sige, mag-working student ka ngayon, tapos mamaya is, matilumabol ka sa activity ng afternoon.